sa kanyang kilos protesta. Tutol daw ang mga releasta sa dagdag taripa, hindi lang sa export products ng Pilipinas, kundi maging sa remittances ng mga Pilipino na hindi pa citizen ng Amerika. Panawagan nila. Gusto ko na siya ay magkaroon ng backbone, siya ay magkaroon ng backbone para po pangatawanan yung kanyang pagiging presidente ng Pilipinas, na yung mga kapakanan ng mga overseas Filipino workers naman ang pakinggan niya. Tugon ng Philippine District 3 uli ito, barangay 2, ano? Barangay ano? 272, ha? Oh, District 3. Oh, ito, nagpatayo na naman ng panibagong ano, panibagong kakupalan, ha? Woo! Ulitin natin, ha. Mas magandang pakinggan yun, ha. Patumbok yun doon sa taong, gumawa ng kakupalan dyan. Sorry for the word, ha. Narinig lang naman natin yun. Gumawa ng pandudurobo dyan sa District 3. Talaga. Dura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. Nako. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero suntukan tayo, alam ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nakapag-ipon na ho ba kayo? Di ba baha sa lugar nyo? Nakapag-ipon na ho ba kayo at gagamitin natin? Yan ang sabi, di ba? Ni Dep-Dep. Dep-Dep. Ipunin nyo kasi para may magamit kayo sa susunod na panahon. Naklambugi talaga. Paalala lang ha, isang reminders lang to. Alam nyo naman, umaapaw ang ibang bahagi ng kamay nilaan. So meaning, contaminate ha. Hindi naman natin sinabi, maaring makontaminate yung mga iniinom nyo. Kaya, ang gawin nyo, magpakuluho kayo ng tubig. Kasi, kagaya ko, naranasan ko. Uminom ako ng tubig. Nag-LBM kagad ako. Hindi naman natin sinasabi na marumi. Yung galing dun sa kinukuha na nating tubig. Para lang makaiwas kayo sa anumang sakit. Pero ano ba ang balita ngayon? Nak ng tipaklong. Hinahanap na ho yung flood control project. Yung ating mga kababayan, sabik na ho dahil nagtataka sila. Bakit ang hirap mag-subside ng mga tubig? Lalo na pag sinabihan mo yung tao na ipunin yung mga tubig ba? Pero bago man tayo magsimula sa ating talakayan, like and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo na para meron kayong notification araw-araw. At ito ano ba to? Si Saba Queen at si Sendanya na supalpal ng Supreme Court. Ayun. The best yan. Yan ang gusto nating marinig. At mamaya, talagang bilib na bilib talaga ako dito kay Yorme. Talagang hindi talaga, alam yun, nakatutok. Kahit doon sa mga lugar kung saan apektado ng baha, talagang tinutukan niya. Kagabi pa lang. Hanggang ngayon nag-uulan pa sa ibang bahagi ng ating lungsod. Kaya doble ingat at merong nabalita na alam niyo yun. Lumaragasa yung tubig tapos yung bata tumawid, no? Parang sumunod doon sa tatay, ayun. Shoot. Buti na lang yung tatay magaling, biglang denied. At merong nakatulong na ilang mga bystander. Salamat po sa inyo. Eto na, dito naman tayo. Ano yung nakipag-meeting sa Amerika? Kala natin ang ka-meeting si President Trump. Bakit iba ang sumundo? Sabi rito sa video. Tuloy na natin to. Ika nga sa post ni Ate Joey DeVive, yung gobyerno ni BBM magmi-meeting pa lang. Yung Office of the Vice President, relief operation na sa dinaranas ngayong mabigat na pagulan at pagbaha sa kamay nila. Yan na, kahapon lang. Usapang baha. Actually, itong mga relief goods, itong mga libreng sakay, preparado na. Hindi pa tumatama yung bagyo at wala pang ulan, ready na ang OBP.
Samantala, ano nangyari doon? Ngayon pa lang sila magmi-meeting. July 21, 2025 ay nakapaghanda na ang Office of the Vice President Diba tama? OVP Disaster Operations Centers ng mga relief goods at relief items na ipinamimigay para sa gaganaping relief operations sa mga biktima ng matinding pagbaha Yan. dulot ng habagat. Agad ring i-deploy ng OVP-DOC ang kalusugan food truck sa Yun. evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City kagabi. And take note, wala huyang pangalan ha. Walang pangalan ni BP Sara yan. Ang nakalagay dyan, OBP, Office of the Vice President. Yung mga tulong na yan, hindi kagaya doon sa mga durobo. Tutulong lang, lalagay pa yung pangalan. Nek-nek nyo, sabi ni Aling Ledesma. Pang maghatid ng hot meals at mga tubig sa mga evacuees, responders at iba pang mga volunteers. At ngayong araw, agad nang tumugon ang Office of the Vice President Disaster Operations Center sa pamamagitan ng OVP Kalusugan Food Truck. Meron ba nakalagay dyan na Sara Duterte Food Truck? Wala, di ba? Meron tayo nakikita nung mga unang-una, mga nabibigay ng ayuda, ang pangalan nakalagay doon, merong B, may M, may B. Alam mo yun yung mga pangalan nila? Merong Des, merong Ro, Des, Ro. Anak ng tipakalong. Yung ibang kongresista, talagang kating-kati, ilalagay yung pangalan nila. Para kapamigay daw kunwari ng tulong. Eto, wala kang makikitang pangalan ni Bibi Sara. Ninang umaga, July 22 sa Barangay Manresa, Quezon City upang maghatid ng hot meals at tubig para sa mga evacuees, responders at ibang mga volunteers matapos ng malakas na pagulan dulot ng low pressure area at habagat. Umabot sa mahigit 300 packed meals, biscuits at bottled water ang naipamigay sa nasabing operations. Sa kasalukuyan, patuloy rin ang paghahanda ng mga kawani ng OVP-DOC para sa mga susunod pang gagawin na relief operations at sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units at DRRM offices para sa iba pang kinakailangang tulong sa gitna ng kalamidad. Pero wait, napansin ng isang certified DDS sa si Coco Locoy ang kanyang shared post na tila masasarap na pagkain sa Malacanang. May pa-king crab pa habang ang mga Pilipino ay nasalanta na ng baha at wala pang makain. Office of the President versus OVP. Totoo ba to? Office of the President of the Philippines, Malacanang. Habang ang OVP ay nagpre-prepare ng pagkain para sa tao sa mga kalsada, kayo naman naka-king crab from Alaska at ang ating silipin ng post ng Alaskan King Crab Manila. Yan. Delivered at Malacanang Palace. Presidential level seafood experience. Fresh, premium Alaskan King Crab with complete platter. Truly fit for royalty. Delivered. Grabe, no? Ganyan. Mabuking, ha? Nag-post pa kasi itong Oo. Nabisto tuloy. Anong gagawin natin yan? Siyempre, pag-iisipan natin ng hindi maganda. Pondo na naman ng bayan ang ginastos dyan. Ang sarap ng king crab, Samantalang yung ating kababayan, ayun, nakipag-tagisan sa baha. Dapat inunan nyo muna yan bago kayo. Meron pa ngayon patotsada. Pinapa-postpone muna daw yung pagpe-prepara ng SONA. Baka kukuha pa ng magandang tiyempo, no? Ayaw nila sa baha. Kasi, pag nag-spit siya, hanapin yung flood control project. Dapat dito, sabihin nyo ngayon sa taong bayan kung saan lugar yung flood control. Ang dami, 5,500 na flood control. Hindi makita. Edi wow. Dito tayo. May masusupalpal na naman dito mga kasama. May mapapahiya na naman dito. Bakit? Nagbida-bida na naman sila Saba Queen, ang sendanya na supalpal ni Supreme Court Justice at author ng impeachment. Ano ito?
Wow! Alamin natin. Pag-utos ng Korte Suprema na magsumite ng dokumento hinggil sa impeachment ni VP Duterte, hindi overreach, ayon kay dating SC Justice Ascuna. Nilinaw ni dating mahistrado ng Korte Suprema na si Adolfo Ascuna na ang kautusan ng Korte Suprema sa Kongreso na magsumite ng mga dokumento at sinumpa ang salaysay ukol sa impeachment proceedings laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay hindi paglabag sa kapangyarihan ng ibang sangay ng gobyerno, kundi isang lehitimong paggamit ng judicial review o pagsusuri ng hudikatura sa legalidad ng mga aksyon ng gobyerno. Sa isang post sa kanyang Facebook account, ipinaliwanag ni Ascuna ang dalawang sistema ng pagdinig sa korte. Yan. Una, adversarial, kung saan ang mga partido ang pangunahing gumagalaw para patunayan ang kanilang panig sa ilalim ng pangangasiwa ng hukom. At pangalawa, inquisitorial, kung saan ang hukom mismo ay aktibong naghahanap ng katotohanan batay sa mga ebidensya. Bilang halimbawa, tinukoy ni Ascuna ang mga kasong pampamilya kung saan ang mga hukom ay kadalasang aktibo sa pagtiyak ng pinakamabuting kapakanan ng pamilya, lalo na ng mga bata. Dagdag pa niya, ang saligang batas ng Pilipinas ay pumapabor sa inquisitorial na pamamaraan sa ilang mga kaso, kung kaya't binigyang kapangyarihan ang Korte Suprema bilang huling tagapagpasya ng mga usaping legal. Sa ilalim nito, nakatalaga sa Korte Suprema ang extended certiorari power. Ang kapangyarihang tukuyin kung ang alinmang sangay o ahensya ng gobyerno ay lumabag o lumabis sa kanilang jurisdiksyon sa paggamit o hindi paggamit ng kanilang tungkulin. Hindi ito paglabag sa kapangyarihan ng Kongreso, kundi pagganap ng tungkulin ng Korte Suprema na tiyaking walang sangay ng pamahalaan ang umaabuso sa kanilang kapangyarihan, aniya pa ni Ascuna. Ang pahayag ni Ascuna ay lumabas sa gitna ng mainit na usapin kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, kung saan hinihingi ng Korte Suprema ang mga dokumento mula sa Kamara upang maimbestigahan ang posibleng grave abuse of discretion. Samantala, hindi umano makakatulog ng mahimbing si Percival Sendanya at ang mga tao, kabilang siya. Ikaw lang. Huwag mo sabihin sambayan ng Pilipino. Ikaw lang hindi makatulog. Bakit? Atat na atat kayo. Diba? Ang hilig nyo, maghain ng impeachment. Mali-mali naman yung paghahain nyo. Ngayon, anong gagawin nyo ngayon? Paano nyo sasagutin yan? Parang wala na ata kayong pag-asa. Parang mababasura na talaga. Dahil meron nagsasabi na ayaw nilang, parang, pinagbibigay sila ng ng 10 araw eh. Wala pa atang kumikilos. Sabi ni Aling Marie, anong gagawin natin dyan? Di tapusin nyo na yan, para wala na kayong pag-uusap at wala na kayong, magtrabaho na lang kayo. Yun lang naman hinahangad ng taong bayan. Ay, kagaya niyan. Sambang distrito mo, ay wala pala itong distrito. Saling ket-ket lang pala ito, sabi ni Aling Lorraine. Representatibo ito yung mga party list lang. Kaya sila ay walang nasasakupan. Diba? Kaya magagaling sila sa magaling. Pag bumira, akala mo magaling. Ayaw manahimik. Ayaw magtrabaho. Gusto bumira ng mga bumira. Easy ka dyan, boy! Ngayon, ano usapin ngayon? Ito sinalubong ng protesta. Bakit? Kasi hindi ka nagtatrabaho ng maayos eh. Mantakin mo lahat ng mga sususpindi mo yung pasok na wala naman talagang pasok. Nabalitaan nyo yun. Diba? Ikaw ba naman magbigay ka ng suggestion mag-ipon ng tubig ulan, ipunin ng tubig Diyos mio Marimar. Ganyan ba? Ay, baka mamaya pag nakipagkwentuhan doon sa Amerika, naku po, mawindang yung kausap sabi ni Aling Lorraine. Eto, anong mga pag-uusap dito? Bakit, anong tawag doon? Bakit ano nangyari at pinuprotesta? Si Pangulong Bongbong Marcos para sa inaasahang pagpupulong nila ni US President Donald Trump. Para sa detalye magbabalita si Maricel Halili live mula sa wait lang Meron bang pagpupulong talaga o sabi-sabi lang? Tanong lang baka naman kayo ay over magalit. Tanong lang, meron ba? Kung wala, baka kwentong kutsero na naman yan, sabi. Sa Amerika, Maricel.
Cheryl, dumating na nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. para dumalo sa 3 araw na official visit niya. This is also upon the invitation of U.S. President Donald Trump. Yun nga lang, sinalubong siya ng ilang protesta. Bago mag-alas 3 ng madaling araw oras sa Pilipinas, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Joint Base Andrews Naval Air Facility sa Washington. Sinalubong siya ng ilang opisyal, kabilang na sina Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Habang nandito sa U.S., mananatili ang Pangulo sa Blair House, the guest house ng U.S. President. Sabi ni Ambassador Romualdez, ang pag-imbita kay PBBM roon ay pagpapakita na binahahalagahan siya ni U.S. President Donald Trump. And I've told President Marcos that it would be wonderful for him to stay there because when he was when his parents were invited here by President Reagan, they stayed at the Blair House. Ayan! Yun nga lang, may nakaabang sa kanyang kilos protesta. Tutol daw ang mga lista sa dagdag taripa, hindi lang sa export products ng Pilipinas, kundi maging sa remittances ng mga Pilipino na hindi pa citizen ng Amerika. Panawagan nila. Gusto ko po na siya ay magkaroon ng gulo, siya ay magkaroon ng backbone para po pangatawanan yung kanyang pagiging presidente ng Pilipinas na yung mga kapakanan ng mga overseas Filipino workers naman ang pakinggan niya. Tugon ng Philippine Embassy, mas magugulat sila kung walang kilos protesta dahil gawain na ito ng mga rallyista. Pero ang pagtutuunan daw ng pansin ngayon ng Pangulo ay ang nakatakda niyang pulong kay US President Donald Trump, lalo't mainit na usapin ang 20% reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa export products ng Pilipinas. Sabi ni Ambassador Romualdez, malayo pang magkaroon tayo ng free trade agreement sa lalong madaling panahon, pero umaasa silang magiging maganda ang resulta ng usapan. But whatever it is, Yan ang aabangan namin. Ha? Sana i-live nyo o kaya i-broadcast nyo. Ha? O, para naman makapaniwala. Ha? Talagang totoong-totoo na naimbitihan. Baka mamaya kasi, istoryahin na naman ito. Ano kaya ang pagpulong na ito? Istoryahin na naman. Para mapaniwala nyo yung tao. Kasi, bilang na lang ho ata naniniwala kasi. Dito kay Bungit-ngit bilang na lang. Halos lahat ng mga sinabi at in-announce, puro may komento ang taong bayan. Bakit hindi nila gayahin itong si Yorme Isko? Ano yun? Eto andito ho yung boses na matatawa kayo. Bakit hindi nyo ipunin yung tubig ulan at gamitin yung susunod na panahon? Talaga naman. Ewan ko ba? Basta talaga mga... sasabihin naman, memes na naman ito. Mga... hindi ko alam Basta si Yorme nagtatrabaho na maayos. Oo. Meron po tayong magagawa. Ayan. Ano Imbis raw? na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Meron po tayong magagawa. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Saan? At marami pang iba Saan? ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Saan? Ito ho ay balita ni Kuya Jay. Nasaan nga yung 5,500 flood control at ikaw ba? Ikaw nanonood sa akin. Ilang balde at ilang drum na ho ba ang naipon nyo para magamit sa susunod na panahon? Para maiwasan ang baha. Sandamakmak na alam nyo. Napapaisip talaga ako kung totoo bang ang sabi-sabi, Totoo kaya ang mga sinasabi ng ating kababayan na itong taong na ito ay talagang mahirap mag-explika o mahirap i-explika. Bakit? Hindi mo alam kung ano ba yung sasabihin, kung totoo ba yung sasabihin, kung naglalaro o nagloloko. Tutusan mo pa yung mga sambayan ng Pilipino. Hindi ito siya nagsabi nun. Diba? Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Meron po tayong magagawa. Meron daw magagawa. Alam mo ba? Alam mo na. Ano, Yorme? Iniipon na ba, Yorme? Yan ang magandang ginagawa ni Yorme. Yung mga barado, natanggal para diretso ang agos doon sa sa Manila Bay. So actually siguro ito yung nagkaroon ng bara. Pero wag niyong iipunin Wag kayong mag-iipon ng tubig baha. Baka mamaya kontaminado pa yan ng ihi ng daga, magkaroon pa kayo ng problema. So wag basta-basta makikinig. Mio.
Oo, madidisgrasya ang ating kababayan pag ito ang nagbigay ng advice. Ipunin nyo ang tubig baha. Diyos mio. Dito tayo. Maganda ito, ha. Sigurado matutuwa kayo dahil yung pinagawa, nung bumibira kay BP Sara, ayun, pinag-uubos na. Inuubos na ni General Sukat. Kagaling. Kagaling. General Sukat, ubusin mo lahat ng mga barangay sa sidewalk. 19 billion, meron pang iba, 60 billion, milyon. Mio Marimar. Kakapirasong 2 metro nagpatayo ka ng third floor. Saan ka nakakita nun? Dito lang, only in the District 3 in Manila. Pasok. Yan. Yung condominium, may narangan naman. Panibagong kakupalan, ha? Eto, tignan mo. Yan, gigiba. Sayang ang pera. Tama. Ano? Ganyo, ha? Ito yung video niya, ni magaling na vlogger ito sa Maynila, si Papa Pao. Coverage niya yan. Yan yung pagbabaklas, paggigiba doon sa perang wala namang... Alam niyo yung pera na yan, sayang na sayang yan eh. Kung ginamit sa ayos, ito na lang, 19 million yan, sabihin natin 19 million. So, etong harap ng bahay na to, kung inoferan nila yan ng mga 10 million at gawin nilang barangay hall, okay sa alright. Hindi Di ba? Asa ng 19 million ngayon? Magkano ang napunta sa kontraktor? Palabasin, paimbestigahan. Yorme, imbestigahan nyo. Para malaman kung magkano ang dinurobo ng mamang yan, yung kongresista na yan, yung durobo na yan, yung bakulaw na yan. Sayang ang pera. Sayang ang pera talaga, brother. Puro dalawa pala to. Ha? 2 barangay sa bangketa. Diyos mio Marimar. Ito pa. Oo nga, basag-basag na rin pala to. Barangay 272. Kita ito, 2 metro to, 2 metro. Kinayuhan na naman. Tabi pa ng binondominium. Kasi nung panahon na yon, okay lang, kahit bahala sila, kahit gusto mo. Bawal. Kahit bawal, bahala kayo. Kasi sa gitna ng kalsada, itatayo eh. Diba? Ay, talaga naman. Walang permit ang bangketa. Walang permit yan. Pangalawa, bawal yan. Walang building permit. Walang DPWH. Bawal yan. Naalala ko, may sinasabi na dumaan daw sa proseso, boss. Bago. Ganda. Narinig nga natin yun, nagpaliwanag, dumaan daw sa mabuting proseso. Saan banda? Mabuti kaya yun? Nakikita nyo? Tiles. Kwarto, CR. 2 metrong building, Ay, ayun lang, kakapiranggot lang, Sayang ang pera ng sayang ang pera ng bayan. Okay, kung na naman. Ano ba yan? Ilalagay nyo na naman. Dapat ilagay nyo sa tama. Tama. Tignan mo, naglagay ka na naman dito. Sayang na naman ang pera nito. Mio Marimar. Hindi buhay ito. Make Manila great again! Make Manila great again. Kinalabas na kasi General Sukat eh. Linisin na natin yung Maynila. Tingnan natin to, Siyempre, General Sukat. Yung pagsisira na lang, ito na. Yan. Yan yung magandang mapanood natin. Kung paano wasakin. Pera ng taong bayan, ginawa ng kwento, ginawa ng paraan. Sigurado bulsa ang kahidnat-nat na. Bakit? Ikaw ba tama ba yung ginagawa mo? Ilang barangay? Pang-4 na ata ito, mga kasama. Puro District 3. Abangan natin District 5 tsaka District 6. Nabubulol na ako. Wala sa ayos. Natin to. Dito, mission po ba dito sa area na to, boss? Ito yun ng mga illegal structure dito na ito sa kabila pa.
So itong dalawang barangay bossing, gigibain po talaga ito. Oo, gigibayin ko. Kung si Mayor ka, nababasa eh. Eh di kami rin mababasa. Para kami dumami. Masisipag. Gigibayin natin. Saludo bossing, good morning po. Yan ang ating hepe sa Engineering Department. Boss, silong muna, lakas. Engineering Department, Flood Control 1, si Engineer... Grabe, isipin nyo, tingnan nyo. Kakapiranggot, 2 metro, ginawa ng paraan para may masabi lang. Bukod doon, ayun sidewalk. Gibain mo diyan sukat para matauhan yung dorobo ng Maynila na yan. At syempre dito, Boy Maso, Boss Rox, morning. Yo, si Boy Maso, buhay na naman. Wala po to, wala personalan. Yo, tama. Tao naglagay niya, tao rin magtatanggal. Yun, the best. Alright, yung mga purong tapay na, lakas ang ulan. Let's go guys. Yan lang yung Gets, kunin kaya kapote. eto na. Mga kasama, makakarinig na kayo ng 2025 ulitin ko ulit. Kahapon. Ito na yung pangalawa, susunod natin ginigiba ngayon. District 3 ulit ito, barangay 27 Barangay 272. 272 District 3. Ito, nagpatayo na naman ng panibagong kakupalan. Woo! Ulitin natin mas magandang pakinggan yun Patumbok yun doon sa taong gumawa ng kakupalan dyan. Sorry for the word narinig lang naman natin yun. Gumawa ng pandudurobo dyan sa District 3. Panibagong kakupalan ito, tignan mo yan, gigiba, sayang ang pera. Tama. Diba? Nagtayo dyan, may binondominium na pinagawa si Boss Yorme, nilagyan ng harang. Diba hindi naharangan, ang pangit tignan, diba? Tapos itatayo sa bangketa, 2 metro, mapatayo lang, para mailabas lang yung project. Kasi 2 metro. Oo, 2 metro. Ako nga, 1 metro ang sinusukat ko, sila 2 metro lagi. 2 metro pataas, abot hanggang langit. Yan narinig nyo kung paano at nakita nyo naman kung paano gibain na yan ni General Sukat yung mga ginawang alam nyo, kung iisipin nyo, pera-pera ang pangyayari na yan. Ikaw ba naman kung matino ang pag-iisip mo at alam mong ikaw ay nagseserbisyo sa gobyerno, hindi mo pag-iinteresan yung 2 metro at patayuan mo ng 3 palapag para lang masabi mo yung proyekto. Alam nyo kasi, ang proyekto na yan, every year may pondo sila. So siguro, naghahanap sila ng bagay-bagay na paano gawa ng manipula, sabi ni Aling Ledesma, yun, nakakita. Kahit bawal at walang permit at maling-mali sa paningin at pananaw ng tao, ayun, ginawa ng problema. Ginawa ng, hindi problema, ginawa ng pera pala. Ito, mas matindi to binoljak na ni Mayor Baste o ni Vice Mayor Baste kasi acting mayor siya Etong si Dahayer. Pakinggan natin. Ay, wait lang. Ba't? Ito. Yun. Ito. Matapang ka lang naman. Pero suntukan tayo. Alam ko magkaya, bita. But you're a coward. Ayun. Yung baklo mo, hindi ka na nga sumagot. Sarap talaga kawain. Totoo lang. Dula, Torre. Mr. Torre. Sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko Ayun. Gusto mo karasin ako? Karasin mo lang ako. Thank you, Mayor. Mayor, since we've mentioned already Davao City, the renewed mandate given to us by Davao News Mayor. Before the last part with one cast, Mayor, we'd just like to discuss all the key points in mentioned during the inaugural speech, Mayor, na marami nga ang natuwa when you mentioned this. For one, Mayor, itong strong start mo, as always, when it comes to criminality and peace and order. This has, the past 3 years, Mayor, we brought in 263 billion worth of investment. The tourism sector was very abundant also. All because, kaya sinasabi natin, because of the peace and order situation in the city. But ito na, Mayor, ang tanong ngayon, the next 3 years, Torre is the chief PNP now, then we have a new PRO director, and then may bago pa ang DCPO na hindi dumaat sa atin. So I think that the runners are asking also, Mayor, what's the assurance on how are we going to sustain
peace and order under these circumstances. Mayor Dynasty. Ewan ko, si Torre lang man sabi na may 3-minute response siya. So it is responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, like, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Because first and foremost, I am the mayor, I'm a local here, I grew up here, I know this place. And I know the people here and I know how they behave. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Okay? So, sinabi naman ni Torre na may 3-minute response, sana ma-feel ng mga Davaoenyo. But tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Dura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. Nako. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo. Alam ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ang nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ako ba ang polis o kayo? Yan na. Nako. Ilang taon na lang. Actually, mga kasama, meron na naririnig na problema na ito yung nabanggit na pangalan. Hindi naman pamatagalan yung posisyon. Di sana isinaalang-alang na lang na, nga, ginagamit lang ako ng nakaupo. Dapat gano'n na lang inisip niya. Hindi. Nagbida-bida ang mama. Yun. Eto na. May boses ho ito ha. Hindi ito larong boses lang. At aabangan natin yan sa susunod na panahon. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan. Saan ka man, shoutout sa iyo at paki-like and share. Bye-bye!